Ayan na po yung ano. Ano kasi yung ano niya? Sun-powered. At yan. Bifacial na. Silipin natin sila. Hindi naman ganun katibong naman yung bubong. Dito, kung sa tansya din po ng size niyan. Parang wala yung ano. I-slide lang nila dito sa ano, dito sa ano muna natin para yung dalawang kwarto tapos ito yung ayan na, good morning. Nandito tayo sa ano mga boss, sa Tarlac Project. Yun o. Nag-start na rin po kami magtambak dun sa likod. Ayan, habang hindi kasi natatapos yung sa likod, hindi po tayo makakagawa dito or mapipinish itong harapan dahil wala tayong magiging stockpile. Yan, tulad yan. Yan, buti na lang nakapasok po yung malaking truck dito, dump truck. So nagba-backfill po sila sa likod o nagtatambak. Tapos nandito na rin pala yung ano, yung nag-install ng quartz sa ating kitchen. Ayun yung napiling quartz stone ni owner. So 3 slab po yung pinabili ko. Sa Bulacan pa po nabili yan. Ayan. So tapos may kausap na solar installer si owner dito. So ngayon din yung schedule. Kaya ngayong araw din po ako nagpunta rito. Wala pang power. Ginagawa yung sa may panel board. So ayun po yung bahay. Yun na lang yung medyo malikabok na gagawin dito sa loob naman. The rest okay na. Pwede na tayong mag-finish. Ito yung sa wall. Hanggang dito pa po yan. Tapos ito yung ano. Stone board. PU stone board. Yan si ano. Si James. Shoutout, parang Jason. Si James tsaka si Roelio. Boss Regs. Sila po yung ating magagaling na installer ng quartz stone. Sa kay Jason. Jason Dairit. Yes, shoutout din pala kay Kuya J Dairit. Ano niya kay Kon J? Dairit ka rin. Dairit Pulido. Dairit? Kita? Oo, mag-anak niya siguro ito. Ayan, ito po yung sa likod. Medyo lumiwanag na po yung ano, yung area dito. Dati po napakaraming ano dito, halaman. So nagbawas tayo. Yun doon, may chiko doon. So binawasan na rin para po lumiwanag itong area. Tapos itong barracks, pagka natambakan na dito, papalipat ko na lang muna. Siguro alam na lang, maliit na barracks na lang yung gagawin dito sa area dito. Or kahit dito sa area dito. Ayan. Palak din po kasi nilang magpagawa ng pinaka dito sa likod. Parang rest house. Ayan, pagka natambakan. Medyo malalim po yung tatambakan dito. Siguro sa tansya ko. Ang papasok na tambak dito more or less mga 4 hanggang 5. 5 dump truck. Sa tansya ko lang.
More or less, mga ganun. Tapos ito, hindi pa tayo makakapag-install ng tiles dito. Tatalas din po ito hanggat hindi po natatapos yung pagakot ng tambak. Dahil ito lang po yung access. Dito lang po yung daan. Papasok. Medyo masikip po kasi. Ayan o. Ayan po yung daan. Papasok doon sa likod. Alas dito sa exterior. Alas tapos na rin. Meron pa tayong mga design dito, yung tulad niya, fluted panel. Meron pa po dyan. Lalo na sa harapan, marami pa po tayong ilalagay na cladding doon. So hindi pa tayo makakapaglagay doon hanggat tayo hindi po na tatapos yung mga gawain sa loob. Yan dito, meron din po ito. Ayan, nalib po yung area na to, yung space na to. Itong bakod na to, dati ano po ito mababa, and then marupok. So ito, mga additional po ito, yung perimeter fence. Simula doon. So pinatibayan po namin ito, dinagdagan ng poste, tapos tinaasan. Nilagyan din ng beam. Ganon din sa likod pala. Ayan. Dati, ayan, halos hanggang dito lang po yung bakod na to. Nilagyan natin ng poste para matibay. Ayan, hanggang doon. So level na po yan. Ayan. Ano, Jo? Ayan. Tapos pinalalagyan din ni owner to ng combat wire para po talagang secure, or may sila dito, privacy, for security purposes din. And then grills, window grills. Itong mga bintana lalagyan din po ng grills. So marami po pong gagawin. Mga na po yan, mga additional na po yan. Yung mga catch basin, storm drainage, okay na rin. Nakalimutan ko yung camera ko, yung GoPro, kaya ito pong gamit kong pang-vlog ngayon is itong cellphone po itong gamit ko ngayon. So hintayin ko rin po yung yung maglalagay ng quartz, ilalagay na solar. Ayan. Nag-install daw sila ngayon. So silipin natin. Tsaka tingnan natin kung ilang kilowatts yung ilalagay nila. Kwarto. Ayan na po siya sa likod. Ayan. Biruin nyo, dati po ito, old house. Lumang bahay po ito. Yung po nakasubaybay dito sa bahay na to, or dito sa project na to. Ayan, giniba po namin yan. Old house. Ayan po yung mga materialis na, yung mga dating yero. Tsaka yung mga gamit nila palang iba, nandun na po sa loob. Pinatanggal ko na rin yung ginawa namin bodega that time. Nung pong ginigiba namin to, gumawa po kami ng bodega dito para mailipat yung mga gamit nila. Although yung iba nandito po sa kabila. Dito po sa kabila, inupahan po nila owner to para doon po sila mag-stay habang ginagawa po natin tong bahay. So yan, medyo magtatagal pa dahil nga po sa mga additional nila owner. Ayan, itong bakod. Ayan. Dati po, hanggang dyan lang yan sa luma na yun. Yan dyan yung bakod dyan, mababa. So tinaasan natin. So pinatibayan yung mga poste. So ito CR, ginagamit namin CR dito to. Ayan siya. Mataas, tapos lalagyan pa ng combat wire para po safety. Ayun yung mga grills doon po sa bahay galing to. Pinapakipol nila owner to. Ito pinagagamit naman nila to dito sa gagawing rest house para po at least meron pa pong natitirang remembrance doon po sa old house nila. Tingnan natin kung magagamit itong mga ganitong grills na noong unang panahon. Ito po yung mga usong mga grills noon.
Napakatibay naman po. Biruin nyo, ang tagal-tagal na nito. Hanggang ngayon, buo pa rin. Ayan, dito possible na gagawa ng rest house sa area na to. Tapos titrim din namin yung puno na to. Siguro kung gusto nyo lang ikip ito, itatabasan na lang namin para hindi masyado mataas. Pagka natabas naman po kasi yan, tutubo pa yan, magsasanga. So hindi na siya mataas, parang iyan natin, ibobonsai. Ayan. So ito, yan, tulad ng sabi ko kanina, additional po yan. Additional sa contract. Maluwang din po ito sa likod na to. Siguro sa tansya ko, itong likod na to, hindi ba sa mga ano to, siguro more or less mga 400 square meter pa to. 400, more or less mga ganun. Itong sa likod. Maluwang pa. Maluwang. So, kahoy, oh. Gandang panggatong nito. Ito yung tuyo na. Ayan. So, ang magiging tambak po nito, level po niya. Yan yung level. So, yung magiging flat yan. Medyo malalim dito. Siguro, hindi lang 5 ang kakainin nito. Ang kakaining tambak. Ayan. Tapos itong sampalok, titirim din. Puputulin po hanggang doon. Pag pinutol naman yung sasanga pa po yan. Hindi naman po siya mamamatay. So hindi siya ganun kataas. Halima, kaya ka naman bakit ang blandi boss? Magblandi ka. Wah, mapalay ka. Mga kalbo. Ayan, break time. Break! Ito pala yung ano dito, sa lababo. Single na malaki. May auxiliary or dirty kitchen. Yung meron? Break. Yan. Ayan na po yung mag-install ng solar. 12 kilowatts ang 12 kilowatts po ang install nila dito. So mamaya tanungin natin kung ilang solar panel. Ang kadalasan kasi pagka 12 kilowatts mga boss, ang solar panel na inilalagay, mga 20 solar panel na 620 watts. So tingnan natin kung ano yung install nila dito panel. Tapos yung inverter. Shoutout kay Sir Chad. Siya po yung kausap nila dito nila sir na mag-install. San Solar ata. Ayun, yung panel. 19 boss yung panel, no? 19 daw po. 665 watts. Ang panel pala. So, 19. Sakto lang po yan. Ayun yung battery, oh. Yung battery, napakabigat niyan. Battery rin, boss. Dalawa battery. Yung battery. Ano kasi yung ano niya? Sun-powered solar services. Ayan, sun-powered solar services po.
Ayan, ito po yung ilalagay nilang solar panel. 1, 2, 3, 19 po lahat yan. Bifacial na 665 watts. So 19 pieces sa 12 kilowatts na inverter. So dalawa yung battery. Ayan, dito na daw nila dadaan yung mga panel. So naglalagay muna po sila ng bracket sa taas. Dito yung dadaan mas madali. Silipin natin sila. Hindi naman ganun katibong naman yung bubong. Ang pala mga boss, yung pong paglalagay ng solar energy or solar system, ang conforme din po sa bill ng inyong kuryente. Doon po nila binabase. So meron po silang basihan kung magkano yung bill ng kuryente sa mga appliances na load ng bahay. So kung nagbibill sila ng dito, kung sa tansya din po nag-install dito, 12 kilowatts ang ilalagay. So possible na magbibill sila ng 15,000 pataas. 15,000 pataas. So pagka 15,000 pataas, so advisable yung 12 kilowatts. So ipa-flash ko po sa screen yung pong estimated kung magkano po magiging cost or nababagay sa inyo kung balak nyo magpa-solar. Yung estimated cost. Yan, ipa-plus ko sa screen kung magkano. So itong dito 12, nasaan yata to 600 to 700,000 ang total cost na magagastos the owner dito. So 12 kilowatts po yun, parang yung sa farm din na binabalak ko, although ako nakabili na ako ng inverter na 12 kilowatts. So ang kulang ko na lang is panel. Yung pong inverter na ginamit ko dun is 12. So yun, nagkakalaga na po ng halos 100,000 inverter pa lang. 100,000 halos. Inverter pa lang po yun, yung ang 12 kilowatts na inverter. Alam pa natin ng battery. Possible dalawa. So tapos yung panel. Yung solar panel, nag-range yata yan sa 8,500 isa. So kung kailangan ko ng at least mga 20 dapat pagka 12 kilowatts. Kung 620 watts, itong nilalagay nila dito kasi to, 665 daw. So 19 ang lalagay nila. Ayan, nandito tayo sa taas. Okay, taas. Kabilaan po to. Siguro dito siyam, tapos dito 10. Nalagay sila ng bracket. Dito maganda yung harvest pagka nandito na yung araw. Solar panel installation. Ha? Ano? Hindi kita alam. Manit na rin. Inuman. Yan, kain tayo. Jay, Montana, kain tayo. Ito po yung sa master. Ay, ito. Ito po yung dalawang kwarto. Tapos ito yung CR. Ito na rin yung kanyang vanity. Tinola. Tayo.
Ramdam, panay lurong Bisaya. Sabaw. Ay, kinita ka ba? Mga anak na yan. Tayo. Kaldereta mo lang na tayo. Meron tayong tinolang native. Yan, man. Kain. Ano ba, Jason? Mga tama, son. Mga tama son. Mga ka, balas. Katama, balas. Eh, mga boss, ay nakakit na po nila yung ano, yung mga panel. Ilang watts to, boss? 655. 655? By official. Anong brand niya? Aiko. Aiko. #1 brand. Yun ba yung magandang brand? Okay. Yan, #1 brand. Anong size niyan? Ito? Parang isang, ano ah, isang plywood ah. Ayan mo pala yung ano, i-slide lang nila dito sa ano, dito sa hagdanan. Parang battery yun yung brand. Gisa. So Aiko. Paubos na itong isang ano, dump truck. Paubos na ito, order tayo ulit. Excuse me. Roelio. Ayan, unti-unti na lumilinis. Ayan mga boss. Lalo na po pagka natanggal pa yung barracks doon. Napakaliwalas pong tingnan na nito. Hanggang bukas po matatapos to dito pag-install nito. Dito yung kanyang pinaka-sink. May abang tayo dyan. Ganda. Medyo mahina po yung kuryente rito kung mapansin nyo. Yan kumikislap-kislap yung ano, yung mga ilaw. Low voltage dito po sa area. So pagka na-install na yung solar, so hindi na mag-ano yan, kukurap dahil mag-stable na sa 220 yung ating kuryente rito. 220 or 240 volts. Ito yung lalagay po namin kitchen sink dito sa show kitchen or formal kitchen. So, hindi pa po tayo totally finish sa paint. Dahil marami pang alikabok pa. Siguro by next week mga boss, okay na dito. Tatapusin na rin nila itong paglalagay ng wall cladding. Ito pa lang mga wall cladding na to. Ano po yan? Additional na po yan. Wala na po sa plano yung mga ganitong interior
Quartz din ang ilalagay po dito. Same ng countertop nung ano. Nung lababo. Tapos ito yung kanyang pinaka-pisin. American Standard. Ganun din yung water closet wala. Nakalagay na rin. Ito yung water closet. One piece. Pagka ganitong mga boss, one piece po ang tawag dito. Maganda po yung natin yung na soft close seat cover. Tapos yun, nagpa-fluctuate yung ilaw. Dahil nga po hindi po stable yung power na mapasok dito sa bahay. Bumababa yung naglo-low voltage siya. Kaya po yung kadalasan yung nagigisanhin na pagka pundi ng mga pin light ng mga ilaw, busted, pagka busted nila. Sarado muna natin para hindi sira. Mga boss, alis na tayo. Sinaset na nila yung mga breaker nung solar. So, hindi naman po nila matatapos ngayon yan. Baka bukas pa raw. Okay na. Okay, mga boss, iwan ko na kayo, James. Kamara dyan, ha? Boss, thank you.